kaya yung sinasabi nila na for the vlog lang daw? Kaya daw, wag daw mag-upload ng mga video na ganun kasi mag-e-expect daw yung mga tao dahil meron daw silang mga system na 12 volt din na hindi naman daw ganun ang nangyayari sa system nila. Eh di syempre, iba-iba naman ang level of skill ng builder ng system. Hindi porket parehas kayo inverter, parehas kayo ng components na nilagay sa system, parehas na yung performance niyan. Siyempre, nasa tamang diin ng kamay, nasa tamang pagpindot doon sa crimper, kung papaano at kung ilan lang talaga yung higpit na kailangan para ma-achieve yung cold weld doon sa mga connector, yung mga tawag dito, terminal lugs. Siyempre, iba-iba naman Hindi, kahit na, parang sa karera, parehong kotse, sa karera kasi ganun parehong kotse, parehong specs, parehong racetrack, different driver. So ngayon, naglalaban yung dalawang driver na yun kung sino yung nananalo. Di ba ganun naman ang labanan? Wala yan. Kung sino man yung nagsabi nun na wag na daw mag-upload kasi may system din daw sila. Ay, hindi naman yun yung purpose ko Ang purpose ko, pinapakita ko and proof yun na kaya nung 12 volt system. Kasi unang-una, ina-underestimate masyado ang 12 volt. Actually, yun na nga yung pinaka-affordable at common na maliit na system Ang daming DIYer dyan na kung maaayos lang yung system nila, 12 volt lang. Okay na Kaya lang, syempre, ayaw nila maniwala. Binibidyo ko na nga. Ayan tinan mo 8%. Titignan na naman nila yung 8% pero hindi nila papansinin yung voltage, 12.7. Ano ang cut-off ng inverter ko? Mag-a-alarm yung inverter at 10.5. So, by the time na magkaroon ng araw at masinagan yung panel, babalik yan. Ayan 17 yung hinuhugot ko wala naman daya yung video ko Ano bang dinaya ko sa video ko? Ayan lang naman system ko. Yan lang. Ayan lang charge controller ko. M100 PowerMR. Ito yung inverter ko galing Australia. 50 Hz pa nga yan 50 Hz ito. Ayan Kings 50 Hz 50 Hz yan ito yung battery ko 300 PowerMR din ayan yung wire ko 50mm ayan yung shunt nakakabit kay Paxwell. Si Paxwell binabato sa phone via Bluetooth real time. Ito connectors ko Anderson diretso wire. May breaker ba? Wala, kasi yung breaker ang salarin. Maglalagay ng breaker, madidirate yung system pag kasi compliance dun sa yung sinasabi nilang tawag dito standard. Ang breaker niyan nandun sa mismong endpoint. Or kung maglalagay man ako ng breaker, hindi MCB. Ang mga ilalagay ko dyan like Gloso. Ito nakakainis masyado nilang na-underestimate
Yan, like this. Oh, yan. Kung maglalagay ako ng breaker, single side lang on the positive line. May breaker. So, may darating pa akong RCD. Kaya walang breaker yung system ko kasi meron akong ilalagay na residual current disconnect, which is better naman. Kaya open lang yan for now. Pag dumating in a few days from Australia din naman kasi, kaya Australia din yung pagkukunan ko, doon meron akong ilalagay dyan na RCD, Blaupang pa nga yung tatak nun eh. So hindi siya for the vlog. Ano i-vlog ko ang pangit-pangit, wala nga ka-edit tong video ko. Plain na plain. Vlog. Di naman ako vlogger, di naman ako sikat. Di nga naka-monetize yung account ko. Malay ko dyan, di ko nga pinapakailaman eh. Oh, ayan. Lahat ng mga appliances dito, napa-under ko na eh. Ayan, na-test ko na, pati ang 1.5 na aircon. At marami na rin akong videos na nagawa na nagpapakita na kaya on a 12 volt system. So, yun lang kasi, 'di ba? Ayan no, lobat oh. 7%. Oh. 12.7. Gusto niyo makakita ng ng hindi lobat? Taasan natin 'to. Gawin natin 50. Oh. Okay. After nyan, balik na natin. Ayaw nyo makakita. O, yan na. O, 50 na. Baka naiirita sila dun sa 7% eh. O, yan na. O, masaya na. Masaya na. Yay! Off-grid, 50% pa. Pero, tignan nila yung voltage. 12.7. Meron bang 50% na 12.7 ang voltage? Sige nga. Kung talagang marunong naman kayo. Bihira eh. Kainis.